Hallelujah, God bless you po ang ating teacher. Yes, Olivia, praise the Lord. Bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng banal at pinasalita na ating pinakamahal na Pinoon, tayo po rin manalangin sa ating pinakamahal na Kristo. O po natin papagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan ng pinakamahal na Jesus. Mahal na Pinoon, hallelujah, sa mga naunang mga panalangin na may ginagawa ng mga pastor with Kristo dahil na mahal na Jesus. Bago lahat, kami pimisan ang pamilya kapatuwaran sa lahat ng pagkukulo namin sa iyo. Mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-ay sa banal na Malapit Jesus, lubos niyo pong patawarin ang saan Malapit noon, maging ang panglingkod sa ganaaking wala akong magagawa Malapit noon. Subalit bagong lahat, kami pinagpapaabot ang aming kapiteng pasasalamat sa iyo Malapit noon. Sa iyong paggabay, paglagis sa bawat bahaging banal gawain, lalo tigit Malapit noon sa iyong pagbuhos ng banal na presensya. Nagpapatunay kong Diyos sa buhay namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan Malapit noon. Hallelujah. At sa aming pag-aaral ng banal salita, Malapit noon, sa maga ito, ang dalangin ng paggabay, pag-iingat sa Malapit noon, hallelujah. Langis sa niyo po ang panglingkod sa ganaaking wala akong magagawa, Malapit noon, hallelujah. Ipaunawan niyo po, Malapit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Malapit noon, ang mensahe, ang kahalagahan, Malapit noon, banal salita, Malapit sa lahat, mga tatakilig, Malapit noon sa maga ito. Sumaari ka po, Malapit noon, sus, at sa mga kapalipahan, Malapit sa aming sama-sama sinasaway, lahat ng mahalan sa kaligtaan, kas out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po dadako mga minamahal at bago lahat, ngapumin muna bumapati po sa inyo na magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat mga unang-una sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, the one true God that we serve, the name of our Lord God and Holy Savior, Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, at ating pong binibigay ang paggalang, pag-respeto, mga minamahal, as we continue to honor and remember the blessed teachings and memories of our beloved pastor, Evangelist Willie Almeida, Andres Papa, and also our beloved pastor, yun na si Almeida, Andres Mama, mga minamahal, na sa pamamagitan ng kanilang mga aral, ay patuloy po tayo, mga minamahal, pinagtitibay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy po yung mga minamahal ang pagbati at pagrespeto sa buong sambayan po natin ginagalang mga pastor mula po sa panganay hanggang sa mga kaapu-apuhan, mga minamahal, praise the Lord, at pagbati po sa aking blood wife, praise the Lord, maging sa aking mga anak, praise the Lord na aming kasama sa paglilingkod sa lugar na ito, mga minamahal, sa umagang ito, maging sa lahat po ng mga magagawa, mga tagapangasiwa na naatasan sa lugar na ito, sa mga po natin Orly Preacher Exercise, kung buong sambayanan, sa lahat po ng mga matatapat, mga manggagawa, mga mangawit, mga manunugtog, sa inyo pong lahat, mga minamahal po mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. At sa umagang ito, mga minamahal, ating pong paintulutan niyo po na ating pag-aralan, ang kahalagahan po ng ating matapat na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung saan, sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, tayo ay binibigyan ng kalakasan, amen, upang magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Tayo po ay narito, mga minamahal, bawat isa sa atin ay patuloy na nagsusumikap, hindi sa ganang ating mga minamahal na tayo ay narito, naglilingkod, nagsasakripisyo, mga minamahal, kundi yan ay dahil sa kapangyarihan at sa pamamagitan ng Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon na nananahan sa ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun nalalaman po natin na pag-aaralan po natin, itinuro sa atin na ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay ayon sa Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon. Nararapat lamang na ating pag-aralan ano nga ba ang tunay na motibo na dapat meron sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pag-aaralan po sa mga ganito, mga minamahal, serving the Lord with the right motive. Serving the Lord with the right motive o tamang motibo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tamang motibo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ano nga ba ang motibo, mga minamahal, at bakit napakahalaga ng ating motibo sa ating, anong kinalaman nito sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Marami po ang sinasabi ng banal kasulatan, ang Biblia, mga minamahal, patungkol sa ating mga motibo o hangarin. Amen? Ano nga ba ang motibo, mga minamahal? Ang motive is a spirit. Basahin po muna natin, mga minamahal, Proverbs chapter 20, verse 27. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 20, ang versikulo ay 27. Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon,
na sumisiyasat ng mga pinakaloob ng bahagi ng tiyan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Proverbs chapter 20 verse 27. Praise the Lord. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly, mga minamahal. Amen. Ang motibo, mga minamahal, ito ay espiritu din. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang motibo ay espiritu. Amen. Ulitin po natin, the motive is a spirit. This is the Lamb, according to Proverbs chapter 20 verse 27, this is the Lamb of the Lord, searching all the innermost parts of our body or of the belly, mga minamahal. In spiritual context, mga minamahal, amen, sa spiritual na konteksto, ang ating motibo ay espiritu, ito ang lampara ng Panginoon. Amen, na sinisiyasat ang lahat ng pinakaloob na bahagi ng tao. Ito, mga minamahal, ay lampara, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang siyasatin ang nilalaman ng ating pagkatao, ang nilalaman ng ating puso. Amen? Sa spiritual na konteksto, ito ang pangunahing dahilan ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ayon sa ating nabasa, mga minamahal, ginagamit ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga motibo, ang ating motibo upang ipaliwanag at ihayag ang panloob na gawa ng ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ito ang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maihayag ano ang nilalaman ng puso ng bawat mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. At ituloy po natin, sunod-sunurin po natin basahin, mga minamahal. Amen. Mga talatang ito, Proverbs chapter 16, verse 2, and Jeremiah chapter 17, verse 9. Praise the Lord. Mga Kawikaan, Kabanatang 16, talata po ay 2. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Right. Dito po sa aklat ng Jeremias Kapitulo 17, ang versikulo po ay 9. Ang puso ay magtaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makaalam? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po natin mas lalo mauunawaan, mga minamahal, ano nga ba ang motibo at ano ang kinalaman nito sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unang talata na ating nabasa, mga minamahal, ang motibo, mga minamahal, naunawan natin ang motibo ay espiritu, mga minamahal, at sinasabi sa Kawikaan 20:27, mga minamahal, ito yung nagsisimbolong lampara, mga minamahal. Ginagamit ng ating dakilang Diyos ito upang ipaliwanag at ihayag ang panloob na mga gawa ng puso ng isang tao. At kasabay nito, mga minamahal, sa mga sumusunod na mga talata na ating nabasa, Proverbs chapter 16 verse 2, all the ways of a man are clean in his own eyes. Sa tingin natin, mga minamahal, bilang tao, akala natin na mga bagay, lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay maayos o tama. Amen. Amen. Eh, bilang tao, mga minamahal, nasa mundo po tayo, mga minamahal, akala ng isang tao, akala natin, mga minamahal, lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay tama sa ating mga paningin. Pero sabi dito, mga minamahal, but the Lord weigheth the spirits. Ano itong spirito na ito, mga minamahal? Sinasabi po natin kanina, ang motibo ay spirito, mga minamahal. Ito po yung sinasabi, but the Lord weigheth the motive. Amen? The Lord weigheth the spirit. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sarili mga mata. Subalit, tinitimbang ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bawat motibo, ang ating mga diwa o ang ating spirito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ano ang kinalaman nito sa ating mga puso? Mga minamahal, Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Dahil nga tayo, mga minamahal, ay isinilang na makasalanan, mga minamahal, ang ating mga puso, mga minamahal, ay mandaraya higit kaysa sa lahat ng bagay. Amen? At anong sinasabi dito, mga minamahal, ang ating mga puso ay totoong masama. Amen? Sinong makakaalam? Walang ibang makakaalam, mga minamahal, ayon sa ating nabasa sa unang talata, kundi ang spirito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang higit na nakakaalam. Tanging ang mahal na Panginoon lamang ang nakakabatid at nakakalam at nakakabasa ng ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At anong kinalaman, mga minamahal, ng mga talatang ito sa ating pag-aaral patungkol sa ating motibo, tamang motibo ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi na sa Kawikaan 16:2, lahat ng lakad ng tao ay waring dalisay sa kanila, ngunit ang mga motibo ay tinitimbang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Ang bawat lakad natin, bawat galaw natin, ang bawat pagkilos natin bilang mga anak ng ating pinakamamalapay noon. Hindi lamang anak na malapay noon, maging sa mga hindi mananampalataya, mga minamahal. Lahat ng mga ito, mga minamahal, ay tinitimbang ng ating pinakamamalapay sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Kung ganoon na tinitimbang pala ng ating pinakamamalapay noon, ang ating mga motibo, kailangan maging maayos at kailangan maging tapat tayo sa ating paglilingkod at kailangan maging tapat at maging malinis ang ating motibo, ang ating intensyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Dahil ang puso ng tao ay lupang mapanlin lang, maminamahal, madali nating lokohin ang ating mga sarili tungkol sa ating mga sarili motibo. Maaaring ay isang Kristiyano, maminamahal, maaaring sasabihin niya, paglilingkodan ko ang ating dakilang Diyos, o maglilingkod ako sa malapay noon dahil napakinggan ko sa bawat patotoo na maraming palang mga benepisyo. Maraming mga magagandang bagay palang nangyayari sa mga tunay na mga anak ng malapay noon. Ayon sa mga narinig ko mga patotoo, kung ikaw pala yung maglilingkod sa ating pinakamamalapay noon, pagagaling ka pala sa iyong mga karamdaman. Lulutasin pala yung mga problema, matignan nga. Masubukan nga kung paano maglingkod sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Iba-iba ang motibo ng bawat isa, mga minamahal, nung siya ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maaari tayong magpanggap na pumili tayo ng ilang mga gawain, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon, subalit iba yung intensyon natin, mga minamahal. Iba yung hangarin natin. Ito'y para sa kapakanan pala natin, hindi sa kapakanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? At sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang ang nakakaalam at nakakasiyasat ng ating mga motibo o ng ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, Colosas 3, 22 hanggang 25. Ito po sa mga taga-Colosas, Kabanatang 3, mga talatang 22 hanggang 25, ang sabi dito, mga alipid, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Servants! Sino yung servants, mga minamahal? Tayo po, mga minamahal, ay tinuturing ng mga servants of the Lord. Amen? Simula nung tayo, mga minamahal, ay pinili natin maglingkod, mga minamahal, tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos, tayo ay tinaguri ang mga servants of the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At sinasabi dito, mga minamahal, servants, tayo daw ng mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon na tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na pumasok sa atin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin tayo ay pagmamayari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, tayo daw yung servants. Obey in all things your masters according to the flesh, mga minamahal. Amen? Not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa lamahan ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso ng mga tao sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi daw eye service, mga minamahal, hindi daw men pleasers. Tayo gumagawa, tayo naglilingkod, mga minamahal, tayo ay nagiging tapat kung mayroon nakakakita sa atin, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay sumusunod sa palatuntunan ng iglesia kung mayroon nakatingin sa atin, mga minamahal. Amen. Halimbawa na lamang kung tayo mga awit, mga minamahal, tayo ay susunod lamang sa palatuntunan kung mayroon nakabantay sa ating mga group leaders natin. O kay mga nakatunghay ng mga magagawa sa ating mga minamahal. Sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers. Kahit nasa labas na tayo, mga minamahal, na pananambahan, mga minamahal, ay kailangan nating sundin at tuparin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng paningin ng iba, o kaya kapag may nakakita sa atin, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng buong puso na pagsamba, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, o pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Fearing God, na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa natin, sinusunod natin ang bawat palatuntunan, unang higit ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo sumusunod, mga minamahal, dahil natatakot tayo na tayo ay masuspinde, o kaya natatakot tayo na mayroon chastisement,
O kaya natatakot tayo na may disciplinary action, mga minamahal, kung tayo ay mahuhuli na hindi sumusunod sa palatuntunan ng iglesia. O kaya hindi sumusunod, mga minamahal, dahil alam natin may palo. Hindi, mga minamahal, tayo ay sumusunod dahil mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil tayo ay may takot sa ating mga puso, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Yan ang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong pagkakaiba, mga minamahal, sa tayo ay natatakot sa batas, mga minamahal, sa tayo ay natatakot sa kadakilan at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Kung tayo may takot, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit na hindi natin alam ang batas, mga minamahal, tayo ay gagabayan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo ay may tunay na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! As compared kapag tayo natatakot lamang tayo sa batas, mga minamahal, o kaya sa rules, mga minamahal, doon tayo nakatingin. Amen! Dahil doon lang tayo natatakot, mga minamahal, maaari may mga bagay na malalagpasan natin o hindi natin magagampanan o malalabag natin, mga minamahal, dahil nakatuon lamang tayo, mga minamahal, kung ano yung una, at pangalawa, at pangatlo. Subalit, mga minamahal, ang tunay na pagkatakot, mga minamahal, buong-buong, mga minamahal, na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, gagabayan tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And whatsoever you do, anong sabi dito, mga minamahal, do it heartily as to the Lord and not unto men. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man daw ang ating ginagawa, ating gawin, mga minamahal, ng buong puso, naggaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Everybody shout, praise the Lord! At napakahalaga, mga minamahal. Pinapakita po dito, mga minamahal, sa ating nabasa ang kahalagahan ng tamang motivasyon, mga minamahal, o motivation. The right motivation in serving the Lord. Whatever the responsibility, mga minamahal, anumang responsibilidad na ating tinutupad, hindi tayo dapat gumagawa para lamang mapasaya ang iba o para lamang masatisfy ang ating sarili, mga minamahal. Ulat higit, mga minamahal, kailangan natin mapalugdan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan daw natin gawin ito dahil mahal natin at tayo ay may tamang pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po natin, mga minamahal, ang susunod na talata. Efesos 6, praise the Lord. Ephesians chapter 6, verse 6. Dito po sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin ng nagaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaugnay din po natin ng talatang ito, mga minamahal, ang nabasa po natin, mga minamahal, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, anong estado ng ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Amen. Kaya palaging sinasabi po sa atin, palaging pinapaalala po sa atin ang ating beloved friends in the Lord, sa mga Bible studies po ng ating beloved stand pastor, mga minamahal, ating beloved Mama Dear, na lagi natin bantayan ang ating mga puso. Amen. Amen. Dahil napakalaga, mga minamahal, lagi natin bantayan na maging busilak lagi ang ating mga puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil unang-una sa ating mga puso nananahan ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay mula sa ating mga puso, mga minamahal, magkakaroon tayo ng gantimpala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ating paggawa ay hindi lamang sa paningin, kundi nagmumula sa ating mga puso. Tayo ay naglilingkod, tayo ay gumaganap, tayo, mga minamahal, ay gumagawa ng kalooban, anumang mga bagay na ating ginagawa sa loob at labas ng iglesia, hindi lamang dahil sa paningin, mga minamahal, o tayo dahil tayo nakikita, mga minamahal, kundi dahil tayo, mga minamahal, ay may tunay na pag-ibig mula sa ating mga puso, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sinasabi, mga minamahal, ni Apostol Pablo na doing the will of our loving God from the heart. Amen? Pagganap, mga minamahal, ng dakilang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo mula sa ating mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magkasunod po natin basahin Romans chapter 8 verse 8, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, and James chapter 4 verse 3, and Hebrew chapter 4 verse 12. Praise the Lord. Magkakasunod po natin basahin ang mga ito. Ito po sa mga taga-Roma, kabanatang 8, talatay 8, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos.
Dito po sa mga ikalawang taga-Korento, Kapitulo 9, versikulo 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen. Santiago, Kabanatang 4, Talatay 3, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitangga, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito talata, praise God. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Balikan po natin ang bawat talata na ating nabasa, mga minamahal. Ano nga ba ang tamang motibasyon? Ano nga ba, mga minamahal? Saan nagmumula ang maling motivation, mga minamahal, o maling motibo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Paano natin masasabi, mga minamahal, na ang ating ginagawa, mga minamahal, ay mali? O mali ang kanyang motibo, mga minamahal? Paano natin masasabi na ang ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at nagmumula sa ating mga puso? Amen? Sabi ng unang talata na ating nabasa, mga minamahal, Romans chapter 8, verse 8, mga minamahal, anumang motibasyon o anumang motibo na nagmumula sa ating mga makasalanang laman ay hindi nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So then they that are in the flesh cannot please God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano man mga desisyon, ano man mga hakbangin natin, mga minamahal, na naaayon sa ating mga laman, mga minamahal, it cannot and it will never please the Lord. Yun pala yung basihan natin, mga minamahal. Kaya kapag tayo ay gumagawa, mga minamahal, na ayon sa ating mga laman, yan ay hindi nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang motibo mo ay mali, mga minamahal. Ang motibo natin ay negatibo, mga minamahal. Hindi ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kapag tayo, mga minamahal, habang tayo ay lumalakad ayon sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, mismo ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, bilang siya'y nanananahan sa ating mga Espiritu, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng conviction. Kung ang mga hakbangin natin, mga ginagawa natin, mga minamahal, ay hindi na kaaya-aya o maling motibo na, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng conviction. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo ay convicted, nagkakaroon ng conviction na gawin ang isang bagay, o nagkaroon tayo ng decision na hindi naayon sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, we are being convicted by the Holy Spirit. At yung gagawin natin, mga minamahal, kailangan natin maging sensitibo so kung anong sinasabi ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kailangan natin mag-reflect, mga minamahal, kailangan natin magmuni-muni, mga minamahal. Mahal na Panginoon, ano ang kalooban mo? Mahal na Panginoon, ano ang nais mo para sa akin? Bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong conviction, mahal na Panginoon? Tulungan mo ako, ituro mo ako sa tamang daan, sa tamang desisyon, mga minamahal. Yun po dapat natin ipanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo ay nagkakaroon ng conviction sa isang bagay. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ano man motibo na nagmumula sa ating makasalanang laman, whatever, sabi dito, mga minamahal, they that are in the flesh can never and cannot please the Lord. Yan ang mga minamahal lagi natin tatandaan, mga minamahal. Kung ang mga desisyon, ang mga hakbangin natin ay ayon sa ating mga laman, mga minamahal, it can never please the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil tayo, mga minamahal, ay kailangan lumakad ayon sa Espiritu ng ating pinakamalapay na hindi ayon sa ating mga laman. Everybody shout, praise the Lord. Dahil uulitin natin, lahat ng mga bagay na ayon sa laman ay hindi makapagbigay kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ikalawang talata, mga minamahal, ikalawang Korinto 9:7, sinusuri ng ating dakilang Diyos. Anong sinusuri ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ayon sa ating nabasa, sinusuri ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos, ang kalagayan ng ating mga puso. Anong kalagayan ng ating mga puso na sinusuri ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kung tayo nga ba ay nagbibigay ng tamang handog sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun yung kalagayan. Yun yung kalagayan ng ating mga puso na sinusuri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating paglilingkod ba sa ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbibigay ng kaluguran, ng handog sa ating pinakamamahal na Panginoon.
ang ating pagluhod, ang ating pag-awit nga ba, mga minamahal, ang ating pagtugtog, ang ating pagganap, mga minamahal, sa lahat ng ating mga gampaning espiritual, yan ba, mga minamahal, ay nagbibigay ng tunay na handog sa ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ang sinusuri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya patuloy natin idalain, mga minamahal, na tayo laging gabayan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po tayo malihis sa maling motibo sa ating pagganap at paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At minsan, mga minamahal, ayon sa ating nabasa, mga minamahal, James o Santiago 4:3, mga minamahal, kuminsan, dahil sa mga maling motibo ng ating paglilingkod o pagsunod o paggawa, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon o sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, minsan nagkakaroon ng hadlang. Amen? Maaaring nahahadlangan ng ating mga makasariling motibo o ng mga maling motibo ang ating mga panalangin. Kaya minsan, mga minamahal, tayo nagtatanong, bakit parang hindi natutugon ang ating mga panalangin? Balikan natin, ano nga ba ang ating motibo, mga minamahal? Ano ang kalagayan ng ating mga puso sa ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit parang hindi natutugon ang ating pinakamamahal na Panginoon na ating mga panalangin? Maaaring may mga dapat nating ayusin, mga minamahal, may mga bagay na kailangan nating ituwid sa ating paglilingkod, sa ating lakad, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nagkakaroon ng mga hadlang sa ating mga panalangin? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po dito, kapag humingi kayo, hindi ninyo natatanggap, sapagkat humingi kayo ng may maling motibo upang gugulin ninyo ang inyong mga natatamo sa inyong mga kalayawan. Sabi na ba kasulatan, mga minamahal, dahil nga napakadaya ng ating mga puso, mga minamahal, mapanlila, mga minamahal, dapat natin patuloy na suriin ang ating mga sarili mga motibo at maging handa na maging tapat tayo sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon. Lagi natin suriin. Kaya nga sa awit, mga minamahal, search me, O God. Search my heart, O God. Amen? Yung laging panalangin ni David, mga minamahal, malapino siya sa atin mo ang aking puso. Search my heart, O God, mga minamahal. Dahil nga alam na ating pinakamamahal na Panginoon, napapanmin lang ang puso ng isang tao. Amen? Kaya lagi din natin ipanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi tayo suriin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa ganoon, mga minamahal, tayo din naman ay ituwid ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, sabi dito, mga minamahal, sa talata na ating nabasa, Hebreo 4:12, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos hindi kailanman malilinlang. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi kailanman malilinlang ng ating mga spirito, ng ating mga motibo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi dito, nakikilala o nakakilala ng mga pag-iisip at mga layunin ng puso ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen? Ang gagamitin ng ating dakilang Diyos upang tayo ay ituwid, mga minamahal. Upang, mga minamahal, ating malaman na tayo, o mayroon tayong maling motibo, mga minamahal, ay ang kanyang banal at dalisay na salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na ang isang Kristiyano ay lagi nagmumuni-muni, lagi pinag-aaralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, mga minamahal, sabi na ba kasulatan, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo, mga minamahal, ay lumalakas, tumitibay sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Napakahalaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pamamagitan din ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga, kaya sinasabi ang pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ang pakikinig ng kanyang banal na salita. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sikapin po natin, mga minamahal, kahit na tayo ay pagod na, mga minamahal, sikapin po natin na unawain ang bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! For the word of God is quick and powerful and sharper. Amen. Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ang utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip
at mga haka ng puso. Sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay nililinis at dinadalisay ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Kaya napakasarap mga minamahal, laging sinasabi ng ating beloved pastor, ng ating beloved pastor, napakasarap namnamin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay nililinis, tayo ay tumitibay mga minamahal sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! So what is the right motivation in serving the Lord? Ano ang tamang motibo, mga minamahal? Anong tamang motibasyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Basahin po natin unang Tesalonica 2:4. Praise the Lord. Ito po sa unang Tesalonica Kabanatang 2, talata 4. Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So what is the right motivation, mga minamahal? The right answer, 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. Our purpose is to please God and not people. Everybody shall praise the Lord. Amen. Unang-una, mga minamahal, ang ating dahilan ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung bakit tayo ay napaparito, kung bakit tayo mga minamahal ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We are here to please God and not people. Sabi na ba ang kasulatan, mga minamahal, yan ang tamang motibasyon o motibo. Amen? O motivation in serving the Lord. Pleasing God and not pleasing people. Everybody shout praise the Lord. Sinasabi dito, ang layunin natin ay bigyan kasiyahan ng Diyos, hindi ang mga tao. Siya lamang ang sumusuri sa motibo ng ating mga puso. Kaya mas interesado ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga motibo kaysa sa ating mga hakbangin. Mas interesado ang ating pinakamamahal na Panginoon, mas binabantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga motibo kaysa ang ating mga hakbangin, mga minamahal. Are we pleasing the Lord or are we pleasing men? Sa ating pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, are we pleasing God or are we pleasing man? Sa ating pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, are we pleasing God or are we pleasing man? Amen? Kaya nakakatakot maraming mga mangangaral, maraming mga grupo, mga minamahal. Sinasabi mga sekta o denominasyon, mga minamahal, sinasabi nila sila ay nasa katotohanan din o nangangaral din ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit piling-pili lamang ang kanilang pinapangaral. Bakit? Their purpose is to serve and to please men and not to please God. Bakit, mga minamahal? Nagiging maingat sila sa pangangaral patungkol sa pagbibigay. Dahil natatakot sila na kapag kanilang ipapangaral, mga minamahal, yung tithing, amen, ng 10% ay pagmamayari na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at iba pa yung love offering, mga minamahal. Kung ipapangaral nila, maaaring matiso daw ang kanilang mga membro. Pero tayo ay mapalad, mga minamahal, na tayo na sa buong katotohanan na tayo, mga minamahal, sa banal na iglesia ito, may ginamit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. May likod ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa katawan po ng ating ginagalang mahal pastor. Our beloved son pastor, mga minamahal, na walang takot na ipinangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon buong buo. Amen? Amen. Walang ipinagkait, mga minamahal, kagaya ng ating narinig na mga patotoo kanila ng mga kapatiran, tayo ay mapalad. Anong sabi nila, mga minamahal? Dahil sa banal na gawain ito, mga minamahal, itinurong buong buo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masakit, mga minamahal, subalit ito ay sa ating ikakatuwid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil nais ng ating ginagalang mahal pastor na tayo ay pagpalain, mga minamahal, kanilang itinuro ng tama at naaayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salitang maaaring masakit sa iba, mga minamahal, subalit kung ating itong susundin, magiging pagpapala para sa ating lahat. Everybody shall praise the Lord. Kaya mga minamahal, tayo ay sumunod, mga minamahal. Halimbawa lamang yung pamantasan ng pagbibigay, mga minamahal. Amen? Nung sinunod natin ang tunay na salita, mga minamahal, ayon sa pangangaral sa banal iglesyang ito, ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, silang nakinabang. Tayo, mga minamahal, ang nakinabang. Tayo ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinag-uusapan natin, hindi lang magpapalang pisikal.
Hindi lamang pagpapala material, mga minamahal. Ang pinag-usapan natin dito, mga minamahal, lahat higit ang spiritual na pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katatagan ng ating pananampalataya, ang malalim nating pag-ibig, mga minamahal, at pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung mga spiritual na mga pagpapala na nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo ang nakinabang, mga minamahal, sa mga tunay at buong-buong salita, mga minamahal. Purong ebanghelyo na itinuro sa atin ng ating Brother Friends in the Lord sa banal misteryo ito, mga minamahal. Na kung sa iba, mga minamahal, pilit nila pinipili, mga minamahal. Amen? 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 Maaaring ang tinuturo lang nila, mga minamahal, is prosperity gospel. Amen? Dahil ang hangarin lamang nila, mga minamahal, ay iba. Hindi nila tinuturo, mga minamahal, kapag hindi nila susundin ang tamang aspeto ng pagbibigay, maaari sila ipaalalahan o hindi pagpapalain o in vain ang kanilang pagbibigay. Natatakot silang ipangaral yan. Marami, mga minamahal, natatakot ipangaral, mga minamahal, ano ang kabuuan ng kabanalan? True and pure holiness. Subalit sa pananiglesyang ito, mga minamahal, mas